pwedeng gawin ko? Nabuport na naman ako eh. Hindi naman ako marunong mag-gitara. Hindi naman ako marunong Ay, wala man lang akong hobby sa buhay. Ay, putiki. Sino naman tong nag-text sa akin na to? Hi, Bes! Pwedeng pasend tong bid mo sa balitaan dati. Yung kukunin lang akong info para sa report namin. Yung sa Bagyong Christine ba? Sige. Magandang araw, Pilipinas! 7 na po ang namatay sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. May mga nawawala pa sa gitna ng naaral ng mga lupa, putik at troso. Mula sa Abon City, Batangas, nakatulong kay Rian. Chloe, hanggang ngayon may mga nawawala pang residenteng pinapangambahang natabunan ng mga gumuhong lupa o di kaya inalog papunta sa lawa. Sira pa rin yung ilang kalsada rito at wala pa rin supply ng tubig at kuryente sa malaking bahagi ng bayan ng Agoncillo. Tubig, kahoy at debris ang bumalot sa parting ito ng Agoncillo, Batangas na tinamaan ng landslide noong Huwebes dahil sa Bagyong Christine. Wasak din ang kalsadang nagdurugtong sa bayan ng Agoncillo at Laurel. Kaya kung tatawid, kailangang umikot ng malayo at lumusong sa putik at tubig. Sa barangay Subic, Ilaya kung saan 2 bahay at maraming sasakyan ang na-wash out, sabay sa pagguho ng lupa ang pagdausdos ng mga troso. Nagpatupad naman daw ang LGU ng preemptive evacuation pero hindi raw nila inasahan ang lawak ng maaapektuhan ng bagyo. Ang akala namin yung normal lang na bagyo at hindi pa naman po nagkakaroon ng history sa ating bayan na ganun katindi ang landslide. Chloe, sinisimula ng tambakan itong nasirang kalsada. Ayon sa Agoncillo LGU, inaasahan na sa loob ng 2 araw ay matatapos na ang isang heavy mechanized bridge na pwedeng gamitin ng mga residente. Ayon pa kay Governor Mandanes ng Batangas Provincial Government, hindi na raw hahayaang bumalik pa doon sa landslide hit areas yung mga apektadong residente. Meron daw silang pansamantalang matutuluyan habang naghahanap ng permanent relocation site para sa kanila. Yan yung latest mula rito sa Agoncillo, Batangas. Balik sa iyo, Chloe. Maraming salamat.